O 2026 OBP budget ni BP Sara Duterte. Aprobado na. Uy! Ayan. Okay. sabi sa Magkano inyo. inabot na budget, partner? Ito. Inaprubahan ng Bicameral Conference Committee ang 889.2 million budget ng Office of the Vice President para sa 2026. Kapareho ito ng halagang nakasaad sa National Expenditure Program o NEP. Ibig sabihin, ibinalik ng BICAM ang budget sa orihinal na panukala ng ehekutibo, partner Danchan. Well, congratulations. At least kahit paano na aproban po yung budget po ng Office of the Vice President. Hindi. At alam naman natin kasi inaproban na alam nyo, para sa akin, kulang ito eh. Kulang pa po itong 889.2 million kumpara naman po sa trabaho po ng Office of the Vice President. Na napakaraming ginagawa. At napakarami po talagang kung merong action man, may action lady. Yes. Ito lang ho yung Vice Presidente na pumutok ang kalabidad ngayon. Oras lang o kaya makikita mo agad nandiyan siya. Naro na. Ay, Supergirl. Kaya nga partner Kaya kung ako tatanungin niyo, mas dadagdagan ko pa itong budget na to. Bagamat maliit po ang budget ng Office of the Vice President na pagkakasya naman at naibibigay hon tama sa mamayan, kaya lalo pong minamahal ang Office of the Vice President at ganun po ang ating Vice Presidente Inday Sara Duterte. Ayun. Simple lang yan ang sinasabi ko. Pero partner, pasalamatan natin yung nag-approve sa BICAM para kay Sino Vice ba? President Inday Sara Duterte. Yung magkabilang panig, baka sabihin puro negatibo naman tayo dito. Hindi. Diba? Pasalamatan natin. Pero partner, ang bilis ang bilis maipasa, maaprubaha ng budget ng OBP, partner. Hindi ka ba nagtataka? Basta wala lang yung makakaliwang grupo. Ayun. Partner Bimar. Actually, partner, kung tutuusin, lang naman to wala naman to masyadong kay BP Sara kasi ito lang din yung nasa NIP, partner Kaya nga itong binigay sa kanya kumbaga ano pa ba ang dito, kaya nga si BP Sara, mga kapartner, hindi na nag-aksaya ang dahilan nga rito ng pagbawas ng budget kasi binawasan ito ng nauna na itong binawasan ng Kamara, di ba? So ngayon, although ito original na ito ng NIP, binawasan pa to ng Kamara. So ngayon, para bagang itong Kamara naglaway na laway sila na dumating doon si BP Sara at gusto nila talagang ipahiya nila doon. Kaya lang, sorry kayo, ngik-ngik nyo dyan sa Kamara kasi alam naman ni BP Sara. Ngik-ngik. Ang tagal ko na hindi ang tagal ko na hindi narinig yung saltang yan. Ngik-ngik. Yung ngik-ngik na yan. Kasi kalokohan ito mga kapartner, laway na laway sila kay BP Sara na ipahiya, di ba? Siguro kung si BP Sara katulad ninyo mga pinanganak ni katulad ni Gadon na 80-80, di ba? Okay, 80-80. Mabilis yung mapapaikot, kaya lang hindi, no. Sabi ni BP Sara, napakatapang na babae. Bahala na kayo diyan. After all alam ko naman babawasan ninyo kahit alam niyo nang nasa tama lang naman yan Isa pa nga mayroon pa akong tanong dito in comparison nga mga kapartner bakit hindi na kaya tinutukan itong office of PCO na almost ilan ba yung partner 2 billion mahigit or kulang-kulang 3 billion? Compare nyo kaya ano bang nagagawa ng PCO? 'Di ba ang PCO napakaraming mga fake news niyan? Isa ba 'yon sa mga pinunduhan ninyo? Tanong ko lang ito mga kapartner hindi naman po tayo rito nagbibintang. Kasi may mga lumabas katulad ng isang binalita minsan ni Auntie Claire. Sinabi niya yung nagawa na doon ng pabahay ni Marcos Jr. napakarami na. Meron ba? Hindi sinabi niya yun, di ba? Tapos ngayon, nang tinanong siya ngayon, pinaitima sa kanya, yung papel palang nilabas na, hindi naman pala totoo, wala naman palang nakasulat doon. Yun na nga. Di-booking siya. Di ba partner, ito harap-harapan na pambubudol, harap-harapan na pangluloko sa taong bayan. Pero ganito kalaki ang pondo, almost 3 billion. At may aside from that partner, diyan din sa Congress, dito naman sa investigation sa hearing ni Congressman Mark Coleta, mayroong lumutang diyan na issue na di umano mayroong bolt itong PCO at may 50 million na nawawalang pera diyan. Ayun, kaya may nasibak. Di ba? May Di nasibak. umano partner, pambayad daw ito sa mga trolls at mga vloggers. Yun, grabe. So,
ito yung mga dapat sinisilip nila na tingnan nyo ang BP Sara, ang BP Inday, kung titingnan mo yung budget niya, ayan, naka-open naman lahat yan no, sa mga social media at sa mga pages ng official pages ng OBP na mabilis pa sa alas 4. Nauuna lagi sa presidente, tumulong, no, pupunta doon, hindi pagbenta ng 20 pesos na per kilo ng bigas ha. Oo. Kasi si Marcos, nakita natin, pumunta sa Cebu, di ba? Nagbenta pa siya ng 20 pesos per kilo na bigas. Para bagang dating sinasabi pa niya, utang na loob niyo pa ito ha kasi bininta ko ngayon ng murang bigas. Parang ganun pa. Instead, ipamigay mo na yan, bigyan mo na yan kasi nga kailangan ng taong bayan. Hindi katulad ng ginagawa ni BP Inday na talagang libre at hindi na nagkukusan na talaga at buong Pilipinas yan mga kapartner. Oo. At ito ngayon ang kanilang pinag-iinitan, nabawasan pa. Tapos, ang masakit pa, nasa NIP na yan eh. Bakit mo pa kailangan bawasan? Kita nyo yung katusuan nitong mga mambabatas dyan sa lower house, mga kapartner. Kaya, si BP Sara, bahala kayo sa buhay nyo dyan. Punta ko sa Senado. Kita mo sa Senado, ang bilis. Hindi pa nag-uumpisa halos mga kapartner kasi napanood ko itong ano nun. Yung ano dyan sa Senado noon. Hindi pa nag-uumpisa eh. Wala na eh. Pati si Senator Tito Soto eh. Lapit ka agad kay BP Sara, di ba? Nakipagkamay ka agad eh. Okay. Alam na this, Yun. mga kapartner. Partner, merong ginawa di umano ang kamera. Ayun, si partner Dan naman magsasabi. Partner, mula ito kasi yung sa NEP yung 889.2 billion million pesos na budget na inaproban sa BICAM. Pero ano ba ang ginawa ng camera? Mababang kapulungan. Actually, ang original nito figure niyan, binawasan ng House of Representatives ang OBP budget sa halagang 733 milyon. At ang dahilan ng pagbawas diyan dahil mga kapartner dahil tumanggi po si Vice President Inday Sara Duterte na ipagtanggol yung kanyang budget sa OBP sa deliberasyon. O teka, ito bang 733 milyon na ito ba yung ibinawas o ito yung natira na pondo para sa OBP? Hindi partner, ito yung panukala ng ito yung kung di ako magkamali correct me if I'm wrong, na napanood ko to na sinasabi doon na dapat kaltasan natin to, sabi ni Congressman De Lima. So ang original na budget 889.2 million. Sa NEP. Sa NEP. Pero gustong Pagdating sa mangyari ng Kamara, bawasan ng 733 million. Ay, na matitira niyan. Di ba? Una. Ang tanong partner bakit nga ba tumanggi? Ikaw na partner. Tumanggi. Bakit? Bakit tumanggi si BP Sara Duterte? Ayaw niyang sagutin ang mga tanong tungkol sa 625 million confidential fund na ginamit noong 2022 at 2023. Ayon kay Duterte, ang isyu ay saklaw na ng nakabinbing impeachment case laban sa kanya at ang pagsagot daw ay maaaring makompromiso ang national security. Well, kasi partner, dudugtong tayo dyan bago natin bigay kay partner BMR. Bakit sinasabi na merong kinalaman o makompromiso ang national security? Kasi ang pinag-uusapan po natin dito is confidential. Ayun. When you say confidential, the word confidential sa Tagalog, ano sa Tagalog ang confidential? Confidential. Lihim ito eh. Hindi dapat Hindi dapat ibulgar. Hindi dapat. Hindi pwedeng pagsabi kahit kanino. Bakit? Dahil diyan maaring may mga intelligence gathering siyang pinakukuha laban dito sa alalahanin natin itong si BP Sara, no? Hindi lamang bilang presidente, sakop niya rin po yung pagkalap ng intelligence laban sa mga makakaliwang grupo. Diba? Correct. Okay. Ngayon, tama naman po yung sinagot po ni Vice President. Hindi ako pwedeng magsalita kasi kasalanan din nyo eh. Kung hindi kayo nag-file ng impeachment laban sa akin, di sana sinasagot ko ngayon dyan. Ayan, ayan kasi. Di ba? Ayan kasi. Mapipreempt yung mapipreempt. At maghintay lang kayo, sasagutin ko doon kapag nag-file kayo ng impeachment. Pero dito, hindi ako sasagot sa inyo. Kasi kahit saan partner laging ginagamit nung I invoke my rights. Yan. Di ba? Your Honor.
I invoke my rights. Bakit ka nag-i-invoke na rights? Kasi po, nasa korte na po pinag-uusapan at hindi ko na po pwede sabihin dito. Makompromiso nga. O yun. Mm-mm. Padre Villamar. Padre Villamar. Ito kasing mga taga ni BP Sara, taga-tahol. Hindi taga-tahol niya, kumbaga tumatahol lang. Taga-kurot, partner. Oo. Mas magandang term, taga-panira sa kanya. Yan. Itong taga-panira kay BP Inday Sara, alam nila na hindi talaga uobra yung kanilang mga argumento. Nagpipilit lang talaga sila, mga kapartner. At alam ito ni Vice President Inday Sara Duterte. Bakit, mga kapartner? Kasi nga, si Vice President Inday Sara Duterte isang abogada. Ayun. At bilang isang abogada, katulad natin, hindi naman tayo abogado, hindi tayo maalam sa batas. Pero ang abogado, alam nila yan. Una, mga partner, mayroon na tayong tinatawag na precedents na tungkol dito. Ang issue kasi, confidential fund at involve yung national security. Sabi nung pare na nagsampa dito kay Vice President Inday Sara Duterte, hindi naman daw lahat ng confidential kailangan hindi naman lahat ng confidential ay sikreto. Kailangan mabulgar at makita din yan. Subject to scrutiny ng taong bayan. So, ganyan ang kanilang ano. Pero hindi, kumunga pare ito, hindi nito nakita yung, hindi ko ito tinatawaran pero sa totoo lang mga kapartner, ayon sa aking research, malamang alam ni BP Inday, no? Kasi yung isang precedents na mayroon ng ganitong pangyayari. Ang confidential at intelligence fund na naka-involve sa national security, lahat ng mga funds sa ating gobyerno, pupwedeng nyo masilip. Pupwedeng makita ng taong bayan. Unless, maliban lang doon sa nakasalalay ang national security or confidential fund. Kasi nga, delikado yun mga kapartner. Delikadong makita yon. Bakit? Kasi pag oras na mabulat-lat yon, magagamit nyo ng kaaway laban sa gobyerno. Yun yung isa sa aking nakita dyan mga partner. Pero hanapin nyo na lang, alam nyo ko mga partner, kung hanapin ninyo, may precedents yan na tungkol dyan sa hindi naman direktang katulad nito, pero basta pag pinag-usapan confidential fund, hindi po pwedeng buksan. No? At alam nila yan mga kapartner. Alam nila yan. Now, bakit sila nagtutuloy kahit alam na nila na itong kanilang ginagawa ngayong paninira kay BP Sara, kaso dito, kaso doon, alam nilang hindi ito magtutuloy. Alam nyo kung bakit sila nagtutuloy? Kasi ang habol lang nila dito para masira si Vice President Sara sa public opinion ng mga tao. Yun talaga ang target nila. Hindi nila target talaga dito yung tunay at katotohanan. Kasi kung katotohanan ang pag-uusapan mga kapartner, alam din nila yan na hindi sila uobra kasi alam nila na bawal makita yan ang confidential fund dahil involved ang national security.